upang ang tao ng Diyos ay upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na sasakapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. John 3:16 sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig sa sanlibutan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na binigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sino mang sa kanyang sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 3:21 Subalit ito'y malapit sa ilaw upang malinaw na mayag ang na kanyang mga gawa ay naayon sa Diyos. John 1:14 Ang simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos at naging tao ang salita at tumahang kasama namin at nakita namin kanyang kalwalhatian gaya ng sa kanyang tanging anak na mga puspos ng biyaya at katotohanan. Ang sunod? Romans 8:9 ngunit kayo wala sa laman kundi nasa spirito na yamang natili sa inyo ang spirito ng Diyos. Subalit kung sino may walang spirito ni Kristo, siya hindi sa kanya. 1 Peter 5:8 magpakatingin kayo, magbantay kayo. Ang diablo na inyong kaaway ay tulad ng leong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. First Corinthians 12:3 kaya't nais kong maunawaan ninyo na walang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na nagsasabing sumpain si Jesus at walang magsasabi na si Jesus ay Panginoon maliban sa pamamagitan ng Espiritu Santo. 1 Corinthians 12:13 sapagkat sa pamamagitan ng isang Espiritu ay binautismo na tayong lahat tungo sa isang katawan. Maging Hudyo, Griego, mga alipin ng mga laya at tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. First, ang mga awit 1-3 mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng makasalanan, yung umupo man sa puan ng manunuya, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Siya ay gaya ng punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan at ang kanyang dahon na may hindi nalalanta. Sa lahat ng kanyang nagawa ay nagtatagumpay siya. John 17:3 at ito ang buhay na walang hanggan, na siya'y makilala, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at si Jesus na kanyang sinugo. Yesu Cristo na inyong sinugo. Sige. Okay, mayong gabi. Good afternoon, Mami Susan. So, hindi pa natin nakikita sila Arshad, no? Sila Ara Joyce. So, yun, 100% naman yung timbahay. So, ayun, base doon sa last na verse, no? Matthew 17:3 ay John 17:3, no? Ito ang buhay na walang hanggan, na makilala kanila bilang nag-iisang Diyos at ang kanyang anak na si Yesu Cristo. So, ito po ay isang patunay lamang na tayo po ay pinagaharian, ang kaharian ng Panginoon. Gaya nga ng sabi ng Panginoong Hesukristo ay nasa inyo na. Okay? So, ito po ay good news sa atin, yung buhay na walang hanggan, hindi po siya future event. Kung kilala mo ang Panginoon at siya ay nabubuhay sa iyong puso at ikaw ay binuhay niya, ikaw ay may buhay na walang hanggan. So sige,
ang goal po natin ay matapos itong Matthew chapter 2. So para mabilis ang ating discussion, mabilis pero makabuluhan. So i-request ko si Yana na pagbasa ng talata 12 hanggang talata 15. 12 hanggang 15. Okay, Okay. basa. Matthew 2, chapter 12, verse 15. Palibhasa'y binalaan sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Nag-iba sila ng daan pauwi sa kanilang lupain. Nang makaalis na sila, ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita kay Jose sa panaginip na nagsasabi, "Bumangon ka at dalhin mo ang sanggol at ang kanyang ina, at tumakas kayo patungo sa Ehipto. Manatili kayo roon hanggang sabihin ko sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang siya ay patayin." Kaya't siya ay bumangon at dinala ang sanggol at ang ina nito ng gabing iyon at pumunta sila sa Ehipto. Nanatili sila roon hanggang sa pagkamatay ni Herodes. Ito ay upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, "Mula sa Ehipto ay tinawag ko ang aking anak." Amen. Amen. So, yun po yung verse 12 hanggang verse 15. Bago po ang lahat, tayo po ay manatili sa pananalangin. Panginoon, kami po ay natutuwa sapagkat ikaw ang tunay na Diyos. At wala pong ginagawa ang Espiritu Santo na hindi pagkukunan ng kaluwalhatian mo pagkat ito lamang ang Panginoong Espiritu Santo lamang po ang nakakapagbigay sa iyo ng kaluwalhatian. Salamat, Panginoon, na sa bawat salita ay hininga mo po, kinasihan mo po. Salamat, Panginoon, na ang bawat isa hindi man malakas sa kanilang mga kanya-kanyang katawan, pero ang kalakasan ay nasa aming mga kaluluwa at sa Espiritu Santo na kami ay binautismo. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So let us talk about pag-usapan po natin yung unang dalawang talata na nabasa ni Yana. So ano po yung common denominator doon sa dalawa? Okay? So makakasagot po, bibigyan natin ng 1,000,000. At binibigay ko ang chance na maging milyonaryo ka, si Jamie. Jamie, pakisagot. Okay, time's up. Time's up po. Sige po. Sige, Jamie. Yung common, kumbaga yung ano na lang po, yung buod, parang ganun. Yung ano po, dito yung binalaan sila, yung yung mga wise men na wag nang bumalik dun kay Herodes. At yun nga, yung kasi nga malalaman nila na papatayin nga yung mga sanggol, yung panganay na sanggol. Kaya umalis din, binilaan din na ng Panginoon sila Maria at si Jose na umalis dun sa kanilang bahay. Okay. Salamat, So, yung base sa sagot ni Jamie, kung hindi ako nagkakamali, yung binalaan. Tama ba, Jamie? Yun ba yung sagot mo? Binalaan sila? Opo, pagbabala. Okay, so sige, babala. Nandiyan na po si Ate Arshan, kaya ayusin na po natin. Good afternoon, Ate Arshan. Bagong gising. So, ayun. Yung binalaan, sa anong pamamagitan sila binalaan ng Panginoon? May sumasagot ng panaginip. So, yun yung parang common sa kanila.
So ano po yung makikita natin? Kapag pala po nagnanaginip tayo, ang ibig po sabihin yan, binabalaan po tayo. Well, that is wrong. Wrong po yun, ano? Pero, ayun, natumbok naman, pareho silang binalaan. No? So actually, hindi doon sa babala, hindi doon sa panaginip, kundi sa kung sino pinagmumulan ng mga iyon. Ano? Yun ay galing sa Panginoon. Ano? So, ibig sabihin, makikita talaga natin na bakit nga ba tayo bababala? Bakit nga, para saan po ang warning? No? So, si Jamie, gagraduate siya ng di ba? Industrial engineering. You know? Pag may warning ka nakita, ang ibig sabihin yan ay senyas na pangkaligtasan, para ikaw ay iligtas. At sino po ang inililigtas ng Panginoon, ng Panginoon sa araw na ito, Hindi sa araw na ito, kundi doon sa pinag-aaralan natin sa verses 12 to 13. Sige, makakasagot, bibigyan ng 1,000,000. At bigyan natin ng chance si Gab naman. Ano ba ulit? Yung tanong. Yung tanong. Okay. Ang tanong, Gab, ang sabi kasi ni Jamie, may babala daw sa pamamagitan ng panaginip sa parehong 12 at saka 13. Pag sinabi pong babala, ito po ay parang senyales na para kayo ay mailigtas. Pag may babala po, yan po ay senyales para maligtas, hindi para takutin po tayo. So, ano po ang base sa teksto na nabasa natin, ano po yung iniingatan ng Panginoon? O sino ang iniingatan ng Panginoon sa 12 at saka sa 13? Ano po, yung pinanganak po na si Jesus. Ayun. So, may sagot po si Gab, meron pa po bang ibang sasagot? Or, di ko pa po muna i-reveal kung tama ba o mali. Pero ang sagot po ni Gab ay si Jesus, Nililigtas ng Panginoon si Jesus na tagapagligtas. Okay? So, yun na ba? Parehas po ba tayo ng pagkakaunawa? So, kung wala naman ng, ayun, may nag-heart. Wala. Si Tito Bong. Sige, Tito Bong. Pakisagot, Tito Bong. Siguro, binabalaan si Jose na wag matakot na maging asawa niya si Maria. Okay, tama po. Tama po 'yon, Kasali po 'yon. Binalaan din si Jose na wag matakot. Kasi nga naman Okay. So, kasi nga naman si Jose ang binalaan, tapos ngayon binalaan ulit si Jose, So, ang iniingatan talaga dito ay actually natumbok na din talaga ni Gab. Ang Panginoong Jesucristo na magliligtas, ang iniligtas ng Panginoon dito. Okay, so bakit kaya sila natatawa, Pero bakit po kayo natatawa? I-share niyo po yung ligalig. So, ayan po, Tama, Gab, Tama yung mga sagot. And so, may 2 milyonaryo na po tayo. Tama po yun, Hindi po, ang panaginip po, hindi po yan ibig sabihin na pag nananaginip kayo, may meaning po yan. Huwag po natin yan. Hindi po yan ay tinuturo dito. Kaya po, maging malalim po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sapagkat, ang kanyang salita ay malinaw, pagkat ang Diyos ay malinaw, Hindi niya po tayo hayaan na ma-confuse tayo. So,
That's the clear, pagka hindi hinayaan ng ama na sirain o patayin ang kanyang anak. No? So nakikita natin yung pagliligtas dito. Kasi kung hindi niya ililigtas ang tagapagligtas, so sino pang magliligtas sa atin? Parang ganun, Diba? So yun po. So tama po ang mga sagot. So kung wala na kayong mai-add o kung meron man, move on po tayo. Okay lang po ba? Or merong gusto mag-exhort? Okay na, Jamie? O baka ano pa ba? Okay na, Jamie? Okay. Si Ate Suzy. Si Mami Suzy. Ano po, habol po ako pagka milyonarya. Sige. Baka dito sa next na round natin, Ano Sige, po, sige. Sige. Kaya po ganun na lang po yung pag-iingat po ng Panginoon Diyos sa tagapagligtas para kasi po ano ano po yung nakasaad po na ano po yun na mangyari po yung na sa tamang panahon sa pagliligtas nga po ng Panginoong Hesus. Kasi kung baby pa po siya, ibig sabihin po hindi po niya pa maililigtas kasi magiging ano po siya magiging tao pa muna siya, yung parang mamumuhay muna siya na matuwid bago niya kaya ganun na lang po yung pagiging ng Diyos Ama sa tagapagligtas o kay Jesucristo. Kasi kung mamamatay po siya ng baby pa, wala po talagang tagapagligtas ng natin, yung kasalanan natin, walang magliligtas sa atin. Kaya ganun po yung pag-iingat ng Ama. Yun po. Nakamute po. Nakamute po kayo dyan. Okay, so tama po yung naging sagot, ang sabi ni Mami Susan sa atin, na bagaman ang Panginoon ay tunay na Diyos, na nagkatawang tao, naging tao, siya ay tunay na tao. Parang yun ang naano ko sa kanya. Yun yung sinasabi rin ni Mami Susan, at yun po talaga ang sinasabi ng text na ito, na hindi po to joke, ang tagapagligtas ay iniligtas ng Ama. Tama po. Ngayon, ang tanong po, bakit na naman? So, sa ganung ganun pong mga revelation sa atin, sapagkat alam po natin na bagaman ang Diyos ang nakakaalam ng lahat, pero they try nating kumbaga, mas maging seryoso pa, Bakit kailangan niyang iligtas yung baby Jesus na sabi nga ni Mami Susan ay tao. Kailangan niya ng protection. Vulnerable siya, kumbaga. Kaya nga siya naging tao kasi vulnerable. Ang Panginoon lang, ang Diyos lang, ang invincible, Kaya nga po maraming nagsasabi, si Kibuloy, pati yung nasa Facebook ngayon, yung mga untouchable daw sila. Kasi nga, ganun po talaga ang Diyos. Wala po talagang makakakante sa isang Panginoon sapagkat siya ay Panginoon. Okay? So, ang tanong ulit, bakit, Mami Susan? Bakit kailangan siyang iligtas? Ito na lang, para mas madali. Ano ang mensahe o ano ang sinasabi ng Panginoon sa Matthew 2, verse 13 and 14? So, yun na lang, Yun po ang pinakamagandang exegesis. Ano nga ba ang sinasabi ng Panginoon? Bakit kailangan siyang iligtas? Ano po kasi, dapat ingatan po talaga ang tagapagligtas natin kasi Panginoon, kumbaga talagang
ano siya, ganun talaga siya kaimportante, kaya dapat ingatan talaga ang Panginoong Hesukristo kasi siya nga po ang magliligtas ng buong sanlibutan. Yun po yung ano ko. Ganun na lang po yung pag-iingat ng ating Panginoong Diyos sa anak niya kasi siya talaga po ang napaka-importante po talaga na ingatan ng Panginoong Hesukristo kasi siya nga po ang magliligtas sa buong mundo o sa sangkatauhan po. Okay, tama. So may pangatlo na po tayo, milyonaryo. At para mapatunayan po na tama yung sagot ni Mami Susan, basahin po natin sa Hebrews 7 verse 22. Okay, so binibigyan ko si Ate Arshan. Gusto natin marinig si Ate Arshan. Hebrews 7:22. Ganun pa din po ba yung tanong, kuya? Hindi, pinapabasa lang kita. Ay. Basahin mo yan, tapos i-explain mo sa 22 amin. tama. Oh. Hebreo chapter 7 verse 22. Sa gayon, si Jesus ay naging tagapanagot ng isang higit na mabuting tipan. Okay. So, ayun, no? So, ito po ay nalilinaw yung sagot ni Mami Susan kung bakit kailangan siyang iligtas. At kung paanong paraan na sa pagliligtas ng Panginoon kay Jesucristo ay iniligtas niya talaga yung mga taong iniligtas ni Jesucristo. Ano? Nabanggit po dito yung mabuting tipan. At hindi lang basta mabuting tipan, kundi isang higit na mabuting tipan. Higit po. So, parang gustong sabihin sa atin ng Panginoon na kung paano niya nga iningatan si Moses nung sa Old Covenant. Ay ganun niya rin iingatan ang kanyang propeta, kanyang apostol, ang kanyang pinili na si Jesucristo. Para saan? Para maging tagapanagot or mediator ng isang higit na mabuting tipan. So makikita po natin na ang Panginoong Hesus po ay katulad ni Moses, ay mediator ng mas mabuti at mas higit na tipan. So sana po nakikita po natin yung mga katagang mas mabuti at higit. Higit na tipan. So tayo po ay mapalad na ang Panginoon, ang Diyos, ay nakipagtipan sa ating mga tao na makasalanan. Tayo po ang may utang dito, Tayo po ang nakapanakit sa Panginoon. Ngunit makikita natin ang pag-ibig ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pakikipagtipan sa atin. At syempre, bilang siya ay nakikipagtipan sa atin, kailangan po talaga na ingatan niya rin yung tagapanagot nung tipan na iyon na kanyang isinasagawa sa atin. So sana po nakikita natin yung malinaw na sagot sa tanong, bakit kailangan ng Panginoon na bigyan ng warnings yung mga pantas na wag nang bumalik kay Herod. But kailangan bigyan ng warning ng Panginoon pa rin si Jose na wag siyang dalhin sa Judea bago siya ay dalhin sa isa pang lugar. Yun ay ang tawagin ay Galilee. Okay po. So kung may katanungan po kayo tungkol sa mediator, so now is your time to ask question. Kung wala naman, pwede tayong mag-move forward para matapos natin itong Matthew chapter 2. Sige. I give you 1 minute para bulay-bulay po tayo. O kayo po ba ay natutuwa na yun ang nakasaad sa mga talata ng Panginoon? Again, hindi po natin to talata, hindi po tayo ang nagbibigay
ng kahulugan. No? Ito po ay talata ng Panginoon. Kaya pang importante po sa atin ay malinaw sa atin kung ano ang ibig sabihin ng Panginoon sa kanyang talata. Hindi talata ng tao. Okay? So sige. Siguro kung wala na nag-raise ng hand eh. So basahin natin yung 14 to 15. And again, ang tanong na naman dito, ano po yung makikita natin na word? Word na lang, ano? Ito po ay talata ng Panginoon, 14 hanggang 15. Ano po ang makikita natin, o sino ang makikita natin, o ano ang makikita natin sa mga talatang ito? Basahin po ulit natin. Kaya't siya ay bumangon at dinala ang sanggol at ang ina nito ng gabing iyon, at sila ay pumunta sa Ehipto. At pagkatapos, nanatili sila roon sa Ehipto hanggang sa pagkamatay ni Herodes. Yun. So, this is history po, no? Ito ay upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Mula sa Ehipto ay tinawag ko ang aking anak. So, ang magiging tanong ko po dito, saan po natin makikita yung kinote ng evangelist dito sa Old Testament? Yung kataga dyan, ha? Mula sa Ehipto ay tinawag ko ang aking anak. Meron po ba kayong yung sa mga gumagamit na po ng study Bible, yung mga cross references, ito po ba ay nakapaloob sa mga cross references nyo? At kung wala naman, paliwanag na lang. Bakit wala? Okay. Sige. So, bigay ko yung 1,000,000 kay Dad. Ayaw mo. Sino ba nag-aaral? Parang ang nag-aaral si Ara eh, sa itsura eh. Si Ara ba yan? Si Ara to? Oh, para nag-aaral po si Ara, no? Ara, nang-aaral mo ba to, Ara? Kung hindi naman, okay lang rin. Baka merong gustong tumubos. Hindi po eh. Ayan, hindi po daw. Okay, no? Sige, pwede naman yun, yung mga ganong sagot. Sige. Sabi ni Daddy, wag lang daw po ulitin. Sige po. Para po makamove on tayo, meron pa naman tayo maraming oras. Si Mami, lagi ito nag-aaral. Ikaw, gusto mo? Ayaw mo? Ayaw rin. Hindi sa ayaw. Sige. Sige, ako na lang ba or si Ryle? Ako na daw. Si Ryle parang hindi rin. Ha? Hindi na. Ay, meron pala. So mali pala yung inaral ko. Sige, pakita mo yung Hosea. Kasi sa pag-aaral ko po, hindi ko po nakita yung cross-reference niya. Ngayon, si Ryle lang sabi niya, nasa Hosea daw. So you see, gaano ka-importante nagkikita tayo para magkatulungan tayo, no? Yan, sa 11:1. Hindi ko po alam to. So, praise be to God, no? Nang bata pa ang Israel, minahal ko siya. At mula sa Ehipto, ay tinawag ko ang aking anak. Okay. So, this is backed up by the words of God, no? Manggagaling po talaga ang ating Panginoon sa Ehipto at nakita natin sila nga ay galing sa Ehipto ng mga panahong ito. Sige, Tol. Pakiano to. Yung background ng Hosea, narinig ba? Narinig ako? Yung background ng Hosea 11:1, Tol, parang inaalala nila yung pagliligtas ng Panginoon sa mga Israelita sa Ehipto. Bali yung tinatawag yung yung anak, yung Israel yun. Yun yung sa Hosea 11:1. Yun yung konteksto ng kumbaga. Remembering what God did. Yun. So, amen. Amen. So, talagang ito ay pagunita at
isang patunay, no, na ang Panginoon ay minahal ng Diyos kagaya ng kanyang inibig ang Israel. Ano? And kaya ko lang po nasabi na wala yung wala hindi siya pinakita dito. Mali pala yung nasa isip ko, yung pala sa yung pagiging Nazareno na. Yung palang ibig sabihin. So tama, no? Siya ay manggagaling sa Egypt. So ngayon nakita natin na meron po talagang mga ganito, no, na mabilis lang natin makikita pag tayo po ay nagbasa ng Old Testament. Kumbaga merong mga bagay na hayagang sinasabi sa atin. Okay, and mamaya, ang gusto ko pala ditong ipakita sa atin, meron din namang mga bagay na kahit itong mga nagsulat ng Biblia ay, kumbaga, sila ay nagbigay ng katotohanan hindi lang sa kanilang pag-quote ng Old Testament, kundi ito ay kung ano yung puso ng Old Testament. At nakita yun nila dahil sila nga ay tunay na kinasihan ng Espiritu Santo ng Diyos. So okay, yun pala yung aking gustong sabihin dyan. So, may question pa po ba tayo? Meron pa po ba? Kasi kung wala, so iti-take natin yung time para basahin naman yung mga huling talata na, no? From verse 16 to verse 23. Okay. Sige po. Si ano naman po? Si Jamie naman. Jamie. Matthew 2 verse 16. Nang malaman ni Herodes na siya'y dinala ng mga pantas, siya ay labis na nagalit at pinag-utos niyang patayin ang lahat ng mga batang lalaki sa Bethlehem at sa karatig pook na may gulang na 2 taon pababa ayon sa panahon ng kanyang tiniyak mula sa mga pantas. Kaya't natupad ang sinabi sa pamamagitan ni Propeta Jeremias, isang tinig ang narinig sa Rama, pananangis at malakas na panaghoy, tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak. Ayaw niyang paaliw sapagkat wala na sila. Ngunit pagkamatay ni Herodes, ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa panaginip kay Jose sa Ehipto na nagsasabi, "Bumangon ka at dalhin mo ang sanggol at ang kanyang ina at pumunta kayo sa lupain ng Israel, sapagkat patay na ang mga naghahangad sa buhay ng sanggol." Kaya't bumangon siya at dinala ang sanggol at ang ina nito at pumunta sa lupain ng Israel. Ngunit nang mabalitaan niya na si Arquelao ang naghahari sa Judea, nakahalili ng ama nitong si Herodes, natakot siyang pumunta roon. Dahil pinagsabihan siya sa pamamagitan ng panaginip, nagtungo siya sa nasasakupan ng Galilea. Siya ay nanirahan sa isang bayang tinatawag na Nazareth, upang maganap ang sinabi ng mga propeta na siya ay tatawaging Nazareno. Amen. So, yun po ang salita ng Panginoon. Ano? So ngayon, nabasa na po natin yung naging ginawa o yung naging puso ng isang haring Herodes. Ano? Nung kanyang malaman na siya nga ay kumbaga, nalinlang na siya, no? So, nagalit ba siya dahil nilinlang siya o ano pong pinapakita nung galit sa puso ng isang Herodes sa talata 16. Sige po. Sige. I-coach niyo po yung mga kasama natin. So, ano pa yung nasa puso talaga ng isang Herodes? Bakit siya nagalit? Okay? Okay, may sasagot po ba o wala? Okay. Sige, habang ayun, meron. Hindi, pinapakita dito, no, na si Herodes talagang naaalarma
pag mayroon siyang nababalitaan na parang balakid sa kanyang pamumuno. Kaya kasi ang batang Jesus nga ay ang pinasabing magiging hari ng mga hari. No? Kaya yun ang ginawa niyang utos na ipapatay. Kung ang sarili nga niya mga anak pinapatay niya. Kaya kaya niyang mag-utos ng kahit sino. Amen. So sa pagsasalin po ni Mami Renz, wala po daw sinisino ang isang Herodes. Ibig pong sabihin nito, no? Nung narinig ko po si Mami, walang sinisino yung ganitong puso. Parang ang pumasok sa akin daw, this is ICGCs, no? Kasi pumasok na sa akin eh. Pero, ayun, yung klaro dito ay may pusong masama si Herodes. No? Masama ang kanyang puso. Pinakita lang, base sa kanyang mga naging mabilis na aksyon, na ang puso niya talaga ay tunay na masama. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, sino po sa atin dito ang may masama ang puso? Ang tanong po na yan ay may premyo po, no? Meron o wala. Pili na kayo. Okay? So, doon po sa sasagot na hindi masama ang kanyang puso. Ano po tayo? Paki-exhort po yung natin, no? Kung hindi po masama ang inyong mga puso, kung hindi po kayo katulad ni Herodes, taas ang kamay. Ayan, may nagtaas. Okay. So, nagtaas si Daddy, no? Ngayon, ipaliwanag mo. Pagkat hindi ako naniniwala. Okay, paliwanag mo. Sige, okay lang. May motive. May motive. Kasi ngayon bago ka na. Okay. So, ganito po, no? So, at least honest po tayo, no? Si Daddy, ang sabi niya. Meron po talaga tayong mga ganong sagot. Kaya po, importante po talaga na isipin natin na ang Diyos lamang ang may hawak ng lahat ng katotohanan. Kasi po, ano pong sinasabi nun sa atin? Hindi po natin masasabi na tayo ang may hawak ng katotohanan until tayo po ay nagkakaroon ng ating sariling pagtanaw sa ating mga sarili bilang tayo ay mga ligtas, righteous. So, ito po talaga yung buod ng gospel. Hanggang hindi alam ng isang tao ang kanyang kalunos-lunos na estado. Ibig sabihin, yung niya, kumbaga present state niya. Siya po ay nahaharap sa napakaraming blind spots. Okay po? Pag mali po ang hinahawakan natin na gospel, hindi ko pa sinasabi na mali yung hinahawakan na gospel ni Daddy. No? But even those who hold through the gospel of the Lord, meron po talagang mga pagkakamali. Okay? Bakit ko po naman nasabing mali? Sapagkat hayagan naman sinabi ng Panginoon na may dalawang klase ng puno, isa ay mabuti at ang isa ay masama. Hindi po yun nangangulugan na nung ikaw ay naligtas, ikaw ay naging mabuting puno na. Hindi po yun ang kahulugan nun. Ang kahulugan nun, may dalawa lamang po talagang klase ng puno. May mabuti at may masamang puno. At ayon sa Roma, no, lahat tayo ay masasama. No? At isa lamang ang mabuti. So yun po yung klaro nun. No? Ganun, di ba? You see, kung ang nagiging basis ng mga sagot natin ay ang salita niya, hindi po talaga tayo mapapahiya. Hindi po talaga tayo mapapahamak. Okay? So, ang sinasabi po nito, na kagaya natin
si Herodes na hindi binuhay nung siya ay talagang gagawa at gagawa ng mga bagay na sa kanyang pag-iisip ay magtatagumpay. Pero alam po natin na wala pong tagumpay sa isang Herodes. Ibig pong sabihin, wala pong tagumpay sa mga katulad ni Herodes. At hindi ko po sinasabi na ako hindi katulad ni Herodes. Ako po ay isang Herodes. Ako po ay isang masama. So lahat po talaga ay hindi magtatagumpay. So yun po yung gospel ngayon. Wala pong nagtatagumpay. Kaya nga po yung last Sunday, napakaganda po nun kasi triumphal entry. Ibig sabihin kung walang nagtatagumpay, sino lang ang may hawak ng katagumpayan or victory or triumph? So, only one person and only one God. Yun po, no? So, mabilisan lang, no? Pero alam ko, tumatagos po ito sa inyong mga kaluluwa. Okay? Kung wala pong violent reaction, basahin po natin yung 17 hanggang 18. Okay? Sige, move on tayo sa 17 hanggang 18. Mataas pa po ang ating oras. So, matatapos po natin, no? Kung kanina, ay tama. Sa 17 pala. Ang sabi po doon, kaya't natupad ang sinabi sa pamamagitan ni Propeta Jeremiah. So, napakaganda po direktahang magsasabi na ito ang sinabi ni Jeremiah. No? Ibig sabihin, talagang, ayun, ano na sa atin. Pero hindi po sa lahat ng pagkakataon, ganun. No? Malimit at kadalasan, kailangan mo po talaga maunawaan ang Old Testament. Para malaman mo na yun ang ibig sabihin. No? Kaya nga po, kung sinasabi po natin na tayo ay naniniwala sa kasulatan, nangyari po lamang na sana nabasa man lamang natin ang kasulatan. Ngunit hindi po iyon ang katiyakan na tayo nahiligtas sapagkat marami po ilang beses na binasa ang kasulatan pero mali at hindi katotohanan kung puro mga kasinungalingan ang dumadaloy sa kanilang ano po ang may dahilan nun? Sila po ay may puso. At ang puso ng tao ay ubod ng sama. So yun po, kaya po importante po talaga yung mga doktrina natin. Sana po, yung mga doktrina na binabahagi sa inyo, sinusulat po natin yun sa mga puso natin. Ano? Nang pag meron pong magtanong sa inyo, at least handa kayong sumagot. No? At hindi kayo matatakot. Hindi kayo matuturingan na may hihinang klaseng mga Kristiyano. Okay? So, ano pong sinabi doon sa Prophet Jeremiah? So, pakibasa Ara Joyce, verse 18. Isang tinig ang narinig sa Rama, pananangis at malakas na panaghoy, tinatangisan si Raquel ang kanyang mga anak, ayaw niyang paaliw sapagkat wala na sila. Tama, no, sa scroll ni Jeremiah, no, na nabasa natin itong kasulatan na ito. Ngayon, may kasulatan. Ano po ang ibig sabihin ng sabihin ng kasalutan na nabasa natin? No, isang tinig ang narinig sa Rama, pananangis at malakas na panaghoy. Tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak. Ayaw niyang paaliw sapagkat wala na sila. So, sino po ang tayo ng karagdagang input? Kung ano po ba ang ibig sabihin nito? Pera doon sa implication nito. Ano po yung explicit o yung hayagan na sinasabi ng salita ng Diyos? Ano po ito? Ano po tong propesiya na to? Ano pong tinuturong propesiya nito? Ano pong nangyari in the history? Ano pong nangyari? Okay, sige. Sige, Tol.
Okay na. Sige po, dito sa verse 18, yung sinabi na sa Tagalog, yun yung ano yung nangyari yung propesya mula kay Jeremiah. Actually, napag-aralan na po natin to sa Jeremiah 31. Yun po yung tinatawag na New Covenant or promise. Yung parang ganun. Sa 31, nakalimutan ko lang yung Pero yun, propesya ang mababasa natin sa Jeremiah chapter 31, verse 15. Kung babasahin po natin yung konteksto nun, nihayag doon ng Panginoon yung bagong yung tipan, yung pangako niya patungkol sa bagong tipan. So binasa ko siya, ang parang naintindihan ko doon is, kumbaga, bago yun kasi may mga sinabi ang Panginoon na ayun nga, kumbaga magkakaroon ng pagkakaalipin, pagkakabihag, so yung propesya ang ganun. Tapos verse 15 is ayun na, patungkol na yun sa bigla niyang in-insert tong verse 15 Then pagkatapos nun, doon sa konteksto ng Jeremiah 31, yun nga yung na-exile sa Babylonia yung mga Israel. Tapos ng verse 16, 20, yun na yung patungkol sa pagliligtas at pagpapanumbalik ng Panginoon sa kanyang mga anak. So yung remnant na tinatawag, kung natatandaan yung remnant sa Jeremiah 31. So, dito, kung mababasa natin sa 17-18, parang ang pinapakita niya yung pag-iyak or pagtangis ng mga magulang dahil nga pinatay, di ba, yung mga bata. Pero yun pala ay, yun nga, yung fulfillment pala ng prophecy dun sa Jeremiah 31. So sa akin, sa pagkakabasa ko naman, parang, ewan ko lang, parang senyales siya na yung mga sinabi ng Panginoon sa Jeremiah 31 na pangako niya, tipan niya ng pagliligtas is kumbaga nangyayari na kumbaga. So ano ba yung kasunod na sinabi nun? After kasi nun, Jeremiah 15, 31-15, yung 16 to 20, yun na yun. Ano na yun? Patungkol na yun sa wag na kayong magtangis, iwa-wipe na yung mga tears, para mga ganun ba? There is hope for your future, declares the Lord, ipapanumbalik ko kayo. So, siguro, sa akin, parang si Jesus na, parang, hindi ko kasi bakit yun ang inano dun dito in-input dito Pero, kung babalikan natin yung purpose ng pagkasulat ni Matthew dito, pinapakita kasi sa lahat ng mga tagpo na nangyari, yun ay nagtuturo sa Mesiya. Kumbaga. So this event, parang ganun. Ito parang yun yung naging sagot sa tanong ko. Bakit in-insert to ni Matthew? Again, kasi nga, ang purpose ni Matthew is para sa mga Hebreo to prove to them na si Jesus Christ ang Messiah. And so this event na nangyari was one of the evidence na na-fulfill to sa propesya para may pakita sa kanila, ito yung mga evidences na natutupad yung lahat ng mga sinabi sa kasulatan. Iyon ang parang bulay-bulay. Hindi na. Amen. So, malinaw. Though, ayun, pinakita naman na minsan, hindi tayo sigurado. Pero, surprisingly and very, kumbaga, nakakatuwa. Anong sinabi ng ating kapatid na ito ay patunay sa darating na Misaya, o totoo ang Misaya, na hindi lang ito patungkol sa isang historical na event, no? Nangyayari, no? Na kung saan yung unang templo ay sinira, sila ay pinadeport sa kanilang mananakop. So, kung ganun po tayo mag-exegete, well, tama po ang exegesis nyo. Pero wala po sa inyo ang katotohanan. Sapagkat ang katotohanan ng lahat ng ito na pinag-uusapan natin ay hindi ang Israel
na iniligtas, kundi ang nagligtas sa lahat ng tao sa mundo. Hindi po yung universal, hindi po lahat ng individual, pero ibig sabihin, wala pong Hudyo. Bagaman nagsisimula sa Hudyo, pagkasunod ay ang sa Judea, sa Samaria, hanggang sa lahat na ng mga sangkatauhan. Pagpapatunay po ito na that kind of exegesis, yung kung sasabihin, patungkol yan sa exile noong 586 BC. Tama po yun. But until na hindi mo nalalaman ang katotohanan or spiritual implication, yun yung explicit eh. How about the implicit? Yung yung binibigay, hindi yung implicit na nanggagaling sa'yo at ikaw ang gumagawa ng iyong sariling katotohanan at inilalagay mo yon sa teksto ng Diyos, kaya ang tawag po doon ay eisegesis. Ikaw po ay nagpapasok. Exegesis, ikaw po ay naglalabas ng kung ano ang meron sa salita ng Diyos. Okay? Pero very rightly so. Meron pong mga eisegesis na tama dahil sila ay galing sa tamang exegesis. Sila ay nabuhay at nalaman nila na ang propesiyang ito, bukod sa propesiya ng exile ng mga taga-Israel patungo sa Babylon, ay ang propesiya din tungkol sa ipinangakong Messiah. Okay? So sana po hindi kulang. So wala po talagang kulang, no? Once saved, always saved. Bakit? Dahil sigurado ka na nagbigay sa iyo ang Panginoon ng isang magandang balita. At ito ay tunay na magandang balita. Hindi ito magagapi ng kahit anuman. Sa Romans 8. Kasi bakla yan, kaya hindi yan maliligtas. Kasi nag-suicide yan, hindi yan maliligtas. Kasi tingnan mo naman, nagmumura. Hindi yan maliligtas. Well, there's half-truth sa sinasabi nila sapagkat wala po talagang namumuhay na binuhay ng Diyos kundi nananatili sa kasalanan. Pero hindi po yon ang basis ng kaligtasan. Yun po ay ang tao, ang ating tagapagligtas na ang Mesiya, si Jesucristo. So sana po malinaw. So kung wala po kayong anything or violent reaction, hayaan nyo po. Tapusin po natin. 19 hanggang 23. Sige. Ako na magbabasa. Ayos lang po ba? Baka sabihin nyo, ako Takim. Gusto ko lamang po kasi nasa 7-minute mark na lang tayo. So 19. Ngunit pagkamatay ni Herodes, ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa panaginip na naman kay Jose sa Ehipto. Na nagsasabi, bumangon ka at dalhin mo ang sanggol at ang kanyang ina at pumunta kayo sa lupain ng Israel. Okay, from Egypt to Israel, sapagkat patay na ang naghahangad sa buhay ng sanggol, hindi po nagtagumpay. Kaya't bumangon siya at dinala ang sanggol at ang ina nito at pumunta sa lupain ng Israel. Tama. Tama yung kanyang pinuntahan ayon sa utos. Okay, ito na, ngunit, nang mabalitaan niya na si Archelaus ang nagahari sa Judea, Archelaus, siya ay hari ng Judea, nakakahalili ng ama nitong Herodes, si Herodes, sapagkat patay na po si Herodes. Natakot siyang pumunta roon dahil pinagsabihan siya sa pamamagitan ng panaginip na naman, nagtungo siya sa sasakupan ng Galilea. Bago po yung 23, ano po yung gusto nyong i-share dito sa nabasa natin? 19 to 22. Bilis na lang. 3 minutes or 2 minutes. Ano po ang ating nakita? Okay. Going once. Okay, walang nag-raise hand. Sige. So, dahil wala nag-raise hand, so, sa pag-aaral po natin ng salitang ito, makita natin na muli, pinakita ng Panginoon na siya ang may hawak ng lahat na nangyayari sa kanyang anak. No? From Egypt, galing sa Bethlehem, patungong Egypt,
pabalik na naman sa Israel. Ngayon, natakot si Jose. Kaya, at nalaman niya na si Arkelao ang nagahari sa Judea. Kaya napili niya na siya ay pumunta sa Galilee. At sa Galilee, alam po natin na ang Galilee ay diyan matatagpuan ang lugar ng poong Nazareno. Okay? Ng Panginoon. Ang Nazaret. Nazaret, ano? Nazareno. So siya ay tinawag, sa country siya ay nanirahan sa isang bayang tinatawag na Nazaret upang maganap ang sinabi ng mga propeta na siya ay tatawaging Nazareno. So una, tanong ko muna po sa inyo, bakit po kaya natakot si Jose? Baka napag-aralan nyo lang rin. Ano bang meron sa katauhan ni Arkelao? Ibig bang sabihin na hindi siya sumunod sa Panginoon dahil natakot siya? Kasi sabi mo, Jello, kaya mga Baptist, God is sovereign. So, ang Panginoon talaga ang nagdikta sa kanila na sila ay patungong Nazareth. Kahit paano pa mga nang gawin ni Jose, ang endpoint talaga niyan, papunta talaga siya Nazareth. Ganun po ba ang ating pagkakaintindi ng sovereignty o soberanya ng Panginoon? Na tayo yung mga naging robot na at wala na po tayong sariling desisyon? So, anong sagot, anong kaya isasagot ni Pablo no kung siya ang nagsulat ng sinabi ko? May it never be. Hindi. Huwag siya ng pahintulutan ng Panginoon. Sapagkat magpapakita ito ng isang Diyos na hindi pag-ibig. No? Wala tayong free will. Na ayaw ng mga provisionism, ayaw ng mga Arminianism. So, mga kapatid, tunay po na ang Diyos ay ang soberanya. At siya ay kumikilos hindi ayon sa atin, kundi ayon sa kanyang itinakda na. Ngunit, hindi ito nangangahulugan na wala na rin tayong gagawin. Kasi po, yan po ang kung tawagin, antinomianism. Medyo mahirap po yan na topic. Actually, madali lang. Pero ang ibig po sabihin yan, ipaliwanag ko na lang sa inyo, ang ibig po sabihin ng antinomianism, iisip natin, niligtas na ako ng Diyos, so bakit pa ako gagawin? Hindi po yun totoo. Mali po yun. Hindi po yun ang ating pinanghahawakan. Tayo ay makakagawa ng mabuti sapagkat ang Diyos ang siyang lumikha sa atin bilang kanyang Ephesians 2 chapter 10 verse 10. We are His masterpiece. Hindi lamang po tayo mga kanina, meron po mga verses na hayagan o explicit na sinasabi ng Panginoon. Ito ang sabi ng Jeremiah. Ngunit panginin lang po natin ang sinabi ng mga So, ito po yung dapat na tanong ko kanina. Kung sino pong makakahanap ng direct quotation from the Old Testament na nagsasabi, ang Messiah ay isang Nazareno, panalo na po kayo ng 2 milyong piso. Okay? So, anong ibig sabihin? Bakit mga propeta na ngayon? Bakit hindi na siya nagturo? Hindi na ng propeta, hindi na kanina, ng propeta, pag sinabing ng propeta or the prophet, pwede nating agad si Isaias ba to? Tinutukoy. Kanina, pinangalanan talaga, Jeremiah. Ngayon, ang sabi, ng mga propeta, ito daw sinasabi ng mga propeta. So, ayon lang din sa pag-aaral ko, hindi ko na kayo ito po ay isang wala namang hindi explicit na sinasabi o wala siyang katubas talaga sa Old Testament. Pero nalalaman Mateo na sumulat ng Matthew, kinasihan ng Espiritu Santo, na nung sinabi niya sa kanyang ito sa talata, siya ay
po ito na lahat ng mga propeta ay ito ay makikita si Jesus bilang Messiah. Kahit nasabihin lang na siya ay isang Nazareno at wala iyon, hindi yun explicit na nakasulat sa Old Testament. Bakit po? Sapagkat the way we interpret the Bible, okay, meron po talaga mga bagay na explicit o talagang hayagan. At meron namang hindi hayagan pero hindi nangangahulugan na hindi natin alam o malalaman. Kumbaga ito, hindi na to tanong sa atin. It is a conclusion na nasabi ni Matthew sa chapter 2 na siya bilang isang Nazareno, ito ay katuparan na naganap na ang sinabi ng mga propeta. So parang sinasabi niya, ito ang sabi ng mga propeta kahit wala ka nang mababasa na certain verse na Jesus Christ is a Nazarene. The Messiah is a Nazarene. Pero gaya ng ang Old Testament ay salita ng Diyos at ang New Testament ay salita ng Diyos at tayo ay naniniwala sa salita ng Diyos at sabi ng salita ng Diyos, ang lahat ng kasalutan ay kinasihan ng Espiritu Santo. Masasabi natin, ang Espiritu Santo nagsasabi, Nazareno po ang Panginoong Jesus. Okay? So yun po yung ating naintindihan. No? At nawa ito ay inyong pinagtatapat or kino-confess bilang inyong pananampalataya, mga kapatid. Jesus Christ is Nazarene. God the Father is His Father. Yan po ang ating mga paniniwala. No? At walang ibang nagliligtas kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na siyang tagapanagot. No? Hindi lang basta mediator. Siya ang sasagot. Sagot ko na kayo. Okay? Kasi po ang isang pakikipagtipan, meron po yung meron po yung stipulation o meron po yung gawin niyo ito. Hindi po sinabi ng Panginoon na may gagawin tayo. Siya po ang sasagot. That is our faith as a Christian. Therefore, we are Christians. Tayo po ay Kristiyano, yan pong ating pinagtatapat at pinanghahawakan ang katotohanan ng Espiritu Santo ng Diyos. Yun lamang po. Any additional? Bukas po magkikita ulit tayo. So tayo po ay manatili sa pananalangin, pagdarasal. Panginoon, salamat po na bagaman marami pong mga bagay na hindi po explicit na nakalagay sa salita ng Diyos. Ngunit ikaw na nabubuhay sa amin. Ikaw na binigyan kami ng buhay sapagkat kami ay nakakakilala sa iyo ayon sa iyong katotohanan. Nalalaman po namin na lahat po ng sinasabi, hindi lamang po ng mga nagsulat ng lumang tipan, kundi pati na rin po ang mga apostoles na iyong binigyan ng iyong basbas upang magsulat ng bagong tipan ay amin pong tatanggapin sapagkat sinabi po sa inyong salita, walang magsasabi na ang Panginoon ay sinusumpa kung hindi siya pinag-aharian ng diablo. At wala rin namang nagsasabi na siya ay Panginoon kung wala sa kanya ang Espiritu ni Kristo. Sapagkat ang walang Espiritu ni Kristo ay wala sa kanya. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bye-bye! So, 2.